Shalom everyone. By the way, I'm your brother, the preacher. Now, tunghayan natin ang Matthew chapter 14 verse 22 hanggang 33. We read it first. In Matthew chapter 14 verse 22 hanggang 23, in verse 22, and straightway Jesus constrained his disciple to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent him multitudes away. Sinabihan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disipulo na sumakay na sa bangka at umuna doon sa kabila dahil pinapaalis pa niya yung maraming tao after kasi ng pag-perform niya ng isda tinapay at pinakain itong mga 5,000 multitudes nito, ang mga tao ay pinalis niya. And when he had sent the multitude away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. Ngayon, nung nakaalis na yung mga tao, umakyat ang Panginoong Hesukristo doon sa may bundok at nanalangin. At dahil gabi na, siya na lang mag-isa ang naiwan doon. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Dahil ang bangka ay nasa gitna ng karagatan at malalaki yung mga alon dahil malakas ang hangin at ito'y napapadpad sa gitna at mabilis itong napunta sa gitna ng karagatan. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Ngayon, sa kalagitnaan na ng gabi, si Jesus ay naglakad sa tubig o sa dagat papunta sa kanila. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit," and they cried out fear. Ngayon, nung nakita si Jesucristo na naglalakad sa dagat papunta sa kanila, akala nila ay espiritu o to, kaya natakot at sumigaw dahil sobrang takot. Verse 27, straightway Jesus said to them, saying, "Be good cheer, is be not afraid." Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, mag-relax lang kayo, ako ito. At huwag kayong matakot dahil nga si Kristo yon. In verse 28, and Peter answered him and said, "Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water." Sabi nga ni Peter na, Lord, baka nagsabi siya sa Panginoon, Lord, baka pwede ako ay maglakad din sa tubig. In verse 20, and he said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Ngayon, sinabi ng Panginoon, halika Peter. At si Peter ay humakbang palabas sa bangka at naglakad sa tubig at papunta kay Hesukristo. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, "Lord, save me." Ngayon, nung naglalakad na si Peter at ang hangin ay napakalakas at siya ay natakot at unti-unti siyang lumubog at sumigaw siya, "Lord, tulungan mo ako, iligtas mo ako." In verse 31, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, "O thou of a little faith, therefore did thou doubt." So, sinabi nga ng Panginoon sa kanya, at inunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang tulungan si Pedro, no? At sinabi dito, maliit lamang ang iyong pananampalataya at ikaw ay nagdududa, so kaya ikaw ay nalunod, no? So, in verse 32, and when they were come into the ship, the wind ceased. Ngayon, nung nasa bangka na sila, ang hangin ay huminto. In verse 33, then they that were in the ship came and worship him, saying, "Of a truth, thou art the Son of God." Ngayon, nung nasa bangka na sila, nanampalataya, winorship ng mga apostol si Jesus at nagsasabi sila, "O ikaw nga ang katotohanan, ang anak ng Diyos." So, amen for that, no? So, bakit nga ba si Peter, brothers and sisters, ay lumubog
nung naglakad na siya, pero lumubog siya. Bakit kaya lumubog siya nung tinawag siya ng Panginoong Jesucristo na lumapit sa kanya? Si Peter, lumubog siya kasi natakot siya. Hindi siya nakapokus kay Jesucristo, nakita niya yung malakas yung hangin, malaki ang alon, kaya natakot siya kaya siya lumubog. Kaya 'pag ang pananampalataya mo kay Jesucristo ay may pag-aalinlangan at nagdududa ka, yung pananampalataya mo ayun ang magdadala sa iyo ng takot dahil mahina at maliit lang iyong pananampalataya at hindi totoo. Peter began to drown because he looked his eyes of Jesus spoken on dangerous wind and waves. So kaya na lumubog si Pedro nga dahil tinanggal niya. Hindi siya pumukus kay Jesus Christ, hindi siya nakapokus sa ating Panginoon. At nakita niya yung malakas na hangin at malalaking alon kaya siya ay lumubog dahil ang kanyang pananalig at pananampalataya ay hindi nakapokus kay Jesucristo. At pinayagan niya na maghari ang takot sa kanya. Imbis na manalig at mananampalataya siya kay Kristo, natakot siya doon sa mga nakita niya. So that's why lumubog siya, no, brothers and sisters. While initially walking on water through faith in Jesus, his doubt caused him to sink. So ayun nga, dahil naglakad na siya sa tubig at nanalig siya patungo kay Jesucristo na naglakad siya, kaya lang nagkaroon siya ng pagdududa at nakita niya itong malakas na hangin at malalaking alon kaya siya ay lumubog ng paunti-unti, prompting Jesus to rescue him and question his lack of faith. So nung niligtas siya ng Panginoong Jesucristo nga uli, dahil question nga siya ng Panginoon dahil ang pananalig niya ay maliit, no, lack of faith, no, maliit yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya pag maliit yung pananampalataya natin sa Panginoon, tayo ay madi-distract ng kalaban. Ano bang kalaban natin? Bad spirit, evil spirit, no, brothers and sisters. Kaya focus on Jesus Christ tayong lahat. Distraction and fear. Peter was walking on water until noticed the strong wind which made him afraid. Ayun nga, distraction, na-distract si Peter, no, at ang takot, no, yun ang nagdulot sa kanya ng unti-unti niyang paglubog dahil natakot siya. Nagduda siya, wala siyang pananampalataya, maliit ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, kaya siya ay nalubog imbes na naglakad na sana siya. Shifting focus, no, instead of keeping his eyes on Jesus, he focused on the storm. Ayun mga brothers and sisters, no, imbes na kay Jesus Christ lang kayo magpo-focus, tinitingnan niyo ang mga dilubyo na dumarating sa buhay niyo, sa buhay natin, kaya tayo ay hindi nakapag-focus sa Panginoon, kaya ang ating pananampalataya ay sinusubok ng diablo, no. Pero kung kay Jesucristo lang tayo nakapokus, He help us and He guide us, no, kung ano ating gagawin. So, si Peter kasi doon siya nakapokus sa storm, sa malakas na hangin at malalaking alon, kaya siya ay lumubog. Naglakad na sana siya, kaya lang na-distract siya ng kanyang takot, ano. Kaya huwag tayong matakot mga brothers and sisters. Doubt. Jesus described Peter's sinking as a result of having little faith and doubting, no. Ayun nga, ang Panginoon dito ay dinescribe niya na si Peter ay lumubog dahil maliit lang kanyang pananampalataya sa kanya at nagdududa pa siya kaya lumubog siya, no. Huwag tayong mag-doubt, huwag tayong magduda dahil ang Panginoon, lahat ng kanyang sinasabi ay katotohanan at kaligtasan ng sinumang nananampalataya sa kanya. Immediate rescue. Despite the failure, when Peter cried, "Lord, save me," Jesus immediately caught him, no. Immediate rescue kaagad ang Panginoon nung sinabi sa kanya ni Peter, "Lord, save me." Kaya ininat kaagad ng Panginoon ang kanyang kamay upang iligtas si Peter. Nung nakabalik na sila sa bangka, ang malakas na hangin at malalaking alon ay tumalima or humina. Ganyan kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya focus our faith in Jesus Christ, brothers and sisters, dahil siya lang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin hanggang sa wakas ng sanlibutan. Kaya huwag kayong magpa-distract sa mga experience nyo, na bad experience nyo, mga distraction dito sa sanlibutan at mga tukso, iwasan, mag-focus lang kay Jesucristo dahil siya ang tunay na kaligtasan at taga-rescue sa ating lahat, no. The incident highlights that focusing on circumstances, the storm rather than Jesus, caused fear and sinking while trusting Jesus allows to overcoming obstacles, no. Yun, mga obstacles kasi yan yung mga ganyang bagay, yung pagkatakot natin, yung mga pagdududa natin sa ating sarili, kaya hindi tayo nakaka-focus sa ating kaligtasan na pinangako ng Panginoon sa atin dahil tayo ay mayroong pagdududa
at nagpapatukso tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Tulad kay Peter, 'di ba? Imbis na mag-focus siya kay Jesucristo, doon siya nag-focus sa malalakas na hangin at malalaking alon kaya siya ay unti-unting lumubog. So ganoon din ang mangyayari sa atin, brothers and sisters, pag tayo ay hindi nakapokus sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Unti-unti tayong lalamunin ng mga kasinungalingan, ng kapahamakan, ng korupsyon dito sa sanlibutan. Kaya focus on Jesus Christ, brothers and sisters. Shalom and God bless everyone.